Ipinagdiriwang ngayon ng mga kapatid natin Muslim sa buong mundo ang kanilang Idil Fitir o pagtatapos ng Ramadan at dasal nila ang pagkakaisa mapa-Musliman o Kristiyano. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Alas 5 kaninang madaling araw nang magsimulang magdatingan ang mga kapatid nating Muslim sa Golden Mosque sa Quiapo, Maynila. Para yan sa pagtatapos ng Ramadan o Idil Fitir. Pagdating ng alas 7 ng umaga, sabay-sabay na silang nagdasal para sa Salatul Eid. Sumentro ang mensahe ng imam sa sakripisyo at pagmamahal. Mahalin natin ang kapwa nating tao. Huwag maging hadlang ang pagiging anumang reliyon, kundi dapat ay nagmamahalan tayong lahat. Ayon sa Barbosa Police Station, higit 5,000 Muslim na nagpunta sa Golden Mosque. Bilang bahagi ng selebrasyon, namigay ang pulisya ng almusal na lugaw, tinapay at nilagang itlog. Sa Davao City, maaga ring nagtipon-tipon ang mga Muslim sa Rojas Avenue para sa centralized congregational prayer. Bata man o matanda, alam ang halaga ng selebrasyon at nagpapasalamat kay Allah. Nagdasal din sila para sa pagkakaisa, mapa-Musliman o Kristiyano. We are in one banca in this country. We shall save this country. We will help this country to be safe. Pagkatapos ng aktibidad ay may libreng pagkain para sa lahat ng dumalo. Sa kanyang mensahe, binigyan diin naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng spiritual renewal na nakamit ng mga kapatid nating Muslim sa paggunita ng Ramadan. Nanawagan din siya ng pagkakaisa para sa kaunlaran ng bansa at manaigang pagmamahal at pananampalataya sa bawat isa. Nagtipon-tipon din ang libu-libong Muslim sa iba't ibang bahagi ng mundo, gaya sa Beirut, Lebanon at Baghdad, Iraq. Ang ilan namang Palestinian sa Gaza, piniling bisitahin ang puntod ng kanilang mga mahal sa buhay na nasawi sa gyera ng Israel at Hamas. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.